Isa to sa pinakamagandang kung fu movie na napanood ko. Honestly, ilang beses ko nang napanood to pero never ako nagsawang panoorin to. Tungkol ito kay Ho Yun-ja na isang magaling na wushu martial artist na ginagamit nga niya para makapaglaban sa iba't ibang mga martial artists din. Pero isang araw, meron nga siyang makakalaban na babago at sisira sa buhay niya. Sa pagtakas nga niya sa mga nabuo niyang mga problema, dito na nga siya mapupunta sa isang tagong lugar kung saan may mga makakasama at makikilala siyang magpapabago at magpapabalik sa dating siya. Sa pagbabalik nga niya sa naiwan nga niyang lugar, dito na nga siya mapapasali sa isang labanan para ipaglaban ang sariling bansa niya. Title ng movie, Fearless. Recently, nanonood ako ng mga kung fu movies and isa to sa mga talagang excited ako mapanood ulit. Jet Li's performance here, grabe, sobrang ganda na naipakita talaga niya yung range niya eh. Kumbaga, hindi lang talaga siya magaling sa pakikipaglaban, marunong din talaga siya umacting and nasell nga niya yung mga big moments sa may movie na to and honestly, naiyak nga ako doon sa dulo eh. Mga hindi nakakaalam, konting trivia muna tayo, itong si Jet Li, isa talaga siyang wushu prodigy. So it's no wonder kahit 43 years old na siya dito sa may Fearless, sobrang galing and smooth pa nga rin ng galaw niya. Yung advantage ng mga actors na marunong talaga sa martial arts eh. Kasi nga, kapag napapanood mo yung mga fight scenes nila, sobrang ganda talaga panoorin. Siyempre, kudos pa rin naman sa mga action choreographers nila and stuntmans and lalo na nga kay Jet Li, mga kapwa niyang mga actors sa may movie na to. Kasi kung wala yung overall performance nila as a team, hindi nila mabebenta yung fight scenes dito eh. Laking tulong din ng magandang cinematography and yung creativity nga nila doon sa bawat fight scenes na halos dito ko nga lang nakita yun eh. More than that, the film isn't just an action movie. It has a deeper meaning, it's layered with messages, and it has an actual good plot. What I love pa about the film is yung message nga nila about sa wushu and martial arts na naipakita nga nila sa journey nga ni Yun-ja. Ipakita dito na hindi yung wushu or any martial arts yung masama, kundi yung mga taong nag-i-interpret or gumagamit nga dito. Parehas lang ng batas or any weapons, object lang naman yan eh, hindi naman yan masama. Nagiging masama lang siya kapag ginagamit ng mga masasamang tao. Really love the journey here kasi naipakilala, nadurog, nabuo, and nagkaroon nga ng maayos na conclusion yung story ni Yun-ja. Kung dati mayabang siya tapos puro pakikipaglaban lang, sa dulo, nagets niya na yung tunay na meaning nga ng mga martial arts and it's not about being strong, it's about learning to control yung strength na meron ka. Kaya nagandahan din ako doon sa moment na na-mirror nga nila doon nga sa meron siyang kinalaban nga doon sa may restaurant and yung scene nga sa dulo na hindi nga niya tinuloy yung suntok niya doon sa dibdib ng kalaban. Nakadagdag nga to doon sa line nga ni Yun-ja nung kinakausap nga niya yung tatay niya na sinabi nga niya na gets na daw niya kung bakit hindi nga ginawa ng tatay niya yung ginawa niya dati doon sa natin niyang laban kasi all this time iniisip nga niya na diba na mahina nga yung tatay niya pero ang hindi niya alam yung fact na yon yung dahilan kung bakit mas magaling ng martial artist yung tatay niya kaysa sa kanya dati. Kumbaga hindi naman talaga niya need na manalo para nga manalo, he just need to respect yung art nga ng pakikipaglaban and do it beautifully. Kaya ayun, sobrang naiyak lang din talaga ako doon sa ending kasi nga naalala ko yung sinabi ng matanda about doon sa kalabaw na nawala na nga, pero at least nga daw nawala na nga siya pero may peace na rin naman na yung kalabaw. That's why I would treat it as a good ending kahit nga nategi siya kasi nakahingi naman na siya ng tawad, naging mabuting tao na siya, nakabuo na siya ng community na healthy, and of course, now, he is at peace with everything and hindi na siya yung dating siya na nalamon nga ng inggit and power. Kahit naman ako nung bata ako, yung mga paborito ko lang naman sa movie na to, yung mga fight scenes eh. Pero ngayong pinanood ko nga ulit, ngayong tumanda na nga ako, I learned to value nga yung scenes in between and just like yung na-realize nga ni Yun-ja, it's not just the fighting, but the message and learnings nga in between those. So yun, I really love this film. May paniguradong papanoorin ko ulit to sa future and ang torta rating ko for Fearless ay 10 out of 10.